So, sabi niya, ang pinaka-effective daw na paraan to lose weight is to close your mouth. Are you guwapo? Yes. Are you pangit? Hindi. Are you makulit? Hindi. You're makulit? Dami kong kailangan pag-aralan. Gupitin nyo, i-collect nyo. Wag na, matrabaho yun, wag na. And sana, meron din kayong cut. And sana, meron din kayong natutunan. Cut. And sana, meron din kayong natututunan. I love you. Bye-bye. Have a nice day. Love you. Have a nice day, love. Bye-bye. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. First day ko sa art class today. Excited akong pumasok. Oh, samahan niyo ako. Ang mga kids, maaga silang pumasok sa school. Nandito ako ngayon sa center para sa art class. Excited ako. Kasi hindi talaga ako artistic na tao. So, meron akong dalang apron. My very own apron. Yung gamit ko sa bahay yung dalang. Hanggang dito, Pinay Mom in South Korea. So, may pastel sketchbook, newspaper. I have my ruler, pencils, and eraser. Ito siya. Hindi ako makapag-draw ng clouds. Okay, done ang pastel class. Ang gagaling ng mga seniors. Ang ganda ng mga drawings nila. Ako kasi level 1. Tapos may mga kasabayan ako na mataas na yung level. Ang gagaling, nakaka-amaze. Kanya-kanya talaga tayo ng talent, no? I'm already home. Mag-prepare ako ng ingredients ng aking beef caldereta. Last time, yung chicken caldereta nagustuhan ng family ko. So this time, mag-beef naman tayo. May kasi ako liver spread. Baka ma-expire na. Nag-enjoy ba ako sa pastel class ko today? Yes. Nakakatawa yung mga kaklase ko, kahit seniors. Alam nyo, ang gagaling nila. Yung mga ganung classes sa center, mura lang ang bayad. Tapos, kapag mom of 2 ka, may 50% discount ka. So, ang laki ng natipid, diba? So, ako, titake ako ng 4 classes. Yung isa, full yung payment. Pero yung 3 classes, lahat yun 50% lang. Pero, sagot namin yung materials and books na gagamitin para sa klase. Okay na din. And si Alex nagte-take din ng klase. Sa gabi naman siya after work. Pero 2 classes lang yung na-enrollan niya. Yung 2 classes na tinitake ni Alex, first is yung drone and then second is yung pagiging content creator sa YouTube. Ganon. Kala mo naman nag-YouTube siya, no? Pero support ko si Alex kasi maganda rin na meron siyang libangan after work.
Masaya ako ngayon sa mga ginagawa naming mag-asawa. Kasi, we're learning something new. Meron kaming napag-uusapan. At the end of the day, pinagkikwentuhan namin kung anong natutunan namin. Ganyan. That means, aside from the kids, may ibang bagay kaming pinag-uusapan mag-asawa. Hindi yung trabaho lang, ganyan. Ang laking bagay talaga na supportive yung asawa mo sa'yo, no? So, kayo mga spouses dyan, boyfriends, girlfriends, kung merong gustong pag-aralan or matutunan yung partner nyo, i-support nyo lang. Kung gustong maging healthy, mag-diet, mag-workout, mag-exercise, i-support nyo. Huwag kayong magsasalita kagad ng nega. Naku, hindi mo kaya yan. Mag-aaksaya ka lang ng pera. No, support nyo. Sige, push mo yan. Support kita dyan. Mag-set ka ng goal. Tapos kapag na-achieve yung goal, bigyan nyo ng bonus. So, diba? Mga ganun bagay. Kailangan ko nang mag-preserve ng bawang. Ang bilis maubos ng bawang dito sa Korea, sa totoo lang. Kasi hindi siya nawawala sa bawat dish and side dish. Lahat may bawang. Aside from sibuyas. Parang ganun din naman sa atin sa Pilipinas, no? Laging may bawang at sibuyas. Diyan lang kayo to netizens kasi meron akong ituturo sa inyo na tutunan ko sa professional organizing class ko na pwede nyong i-apply sa inyong tahanan. Nag-enjoy talaga ako to netizens. Ngayong wala akong trabaho kasi mas may time ako to take care of the kids and nagkaroon ako ng time para sa sarili ko. Although lagi naman akong may time. Kasi I always make sure na meron akong me time. Alam nyo na, I pamper myself. Pero iba pa rin yung may oras ka para sa bagay na gusto mong matutunan. Anong update sa atopi ni Ijun? Naku, thank you Lord talaga kasi malaki na yung improvement nung skin niya. Kailangan na lang talaga naming i-monitor yung kinakain niya and i-maintain yung moisture ng skin. Mamaya ko natapusin yung bawang. Unahin kong lutuin yung beef caldereta. Thank you so much to netizens sa mga tips nyo on how to take care of skin, lalo na kapag may atopi. Madami akong natututunan sa inyo to netizens. And sana meron din kayong And sana meron din kayong natutunan. And sana meron din kayong natututunan from me. Masarap tong liver spread ipalaman sa mainit na pandesal. Nung bata ako, liver spread yung pinapalaman ko sa pandesal. Prepare muna natin ang carrots and patatas. Lagay tayo ng cooking oil. Pinalambot ko na yung baka pala. Ito yung available na baka sa bahay. Malambot na to. Wala akong pressure cooker. So, kailangan ko sigurong bumili na nun. I-set aside natin. Magigisa na tayo ng sibuyas. And yung bawang. Sa mga nangangamusta kila Nems, okay sila. Sobrang busy sa work. Kahit Sabado may pasok and palaging may OT. Lagay na natin yung red chili peppers. Dalawa lang nilagay ko. Balik na natin ang beef. Ito yung sabaw. Pinakulo ko sa asin, luya, and bay leaves yung baka. Thank you to netizens na nagbigay sa akin ng caldereta mix. Naglalagay ako ng beef cube. Para mabilis kumulo, takpan. Ay! Parang hindi ko na kailangan ng liver spread, no? Kasi meron na akong caldereta mix. Pwede na natin ilagay yung caldereta spicy sauce mix.
Maglagay pa rin ako ng liver spread para malasa. Nabuksan ko na eh. Yung natira ipapalamang ko sa tinapay. Maglagay pa rin ako ng bay leaves. Kahit pinakulo ko na sa bay leaves yung beef. Etong niluluto ko para kay Alex, Ina, and Ijun kasi hindi na ako kumakain sa gabi. Ang last na kain ko mamaya, itong memeryendahin kong tinapay. Tapos kinabukasan na ulit ako kakain. Effective ba yung ginagawa kong pagpapapayat? Yes. Nag-workout ako everyday, 30 minutes lang yung routine. Ang tawag is walking exercise and then nag-fasting din ako. Effective yung fasting. Alam niyo, nakakatawa kasi si Carlos Agassi, marami akong nakukuhang tips sa kanya. In fairness na-enjoy ko yung content niya lately. Unlike nung gumagawa siya ng kanta. So sabi niya, ang pinaka-effective daw na paraan to lose weight is to close your mouth. Hindi, seryoso. Sabi nga niya, gumanon kasi siya eh. So, ibig sabihin, close mo yung mouth mo. Huwag ka daw kain ng kain. Mukha namang effective. Nag-heavy meal ako in the morning. Tapos, pag marami akong activities, nagugutom ako ng lunchtime, kumakain din ako ng kanin. Pero, hindi na ganun ka dami. 1/4 or half lang ng rice, ganun. Pwede na for me. Tikman ko nga. Ay! Uy, ang lasa. Naku, sana hindi ko na pala nilagyan ng sili. Kasi, spicy na tong caldereta mix. Uy, ang lasa na. Malambot na tong baka, so hindi ko na siya kailangan pakuluin ng matagal. Lagay ko na yung carrots and potatoes. Mukhang masarap. Last time na nag-chicken caldereta ako, hindi ko nalagyan ng cheese. Nawala sa isip ko. Maglalagay na ako ngayon para perfect ang pagkakaluto ko ng beef caldereta. Ay! Mukhang masarap. Lagay na din natin ang paprika. Mukha bang beef caldereta? Mukha naman. Okay. Done ang aming dinner. Thank you, Lord. Done na akong magluto ng beef caldereta. Nasarapan naman ako nung tinikman ko. Hopefully, magustuhan ni Alex, Ina, and Ijun. I-share ko lang sa inyo yung natutunan ko sa professional organizing class na in-apply ko sa bahay namin. Nag-organize ako ng table. Ay, ng drawers pala. So, importante na sa isang lugar, magkakasama yung pare-parehong bagay. Like for example, ito, lahat ng wires and cords, nandito na. Remote con, flashlight, and multi-tab, nandito rin. I just recycled yung mga boxes. Ito ay box ng Innisfree. And ang pinaka-importante daw, when you organize and store things at home, importante na nilalagyan natin ng labels. Dati kasi, ang ginagawa ko is sinusulat ko sa sticker, tapos dinidikit ko lang. Pero, bumili na ako ng printer. Label Works. Unbox natin together to, netizens. So, okay lang daw na mag-invest sa ganito kasi magagamit siya sa lahat ng parte ng bahay. Sa kusina, yung mga condiments, mga kung ano-ano pa. So, dito naman tayo sa drawer. Lahat ng kailangan sa cellphones and gadgets nandito. Recycled din tong box. But I have to buy a container for the batteries para mas maayos. Hindi pa ako nakakapunta ng Daiso. Ang tagal daw ng battery ay 5 years. So, after 5 years, kahit hindi nyo na nagamit yung batteries, i-dispose nyo na daw. Etong mga boxes na to, hindi ko pa tinatapon kasi may laman pa. So, what I do with the boxes, kapag may nare-receive na gifts ang mga kids, nare-recycle ko, pinaglalagyan ko ulit ng ibang bagay. Like this one. Nandito yung Nintendo ng mga bata. So, lahat ng to, puro Nintendo. Joy-Con racing wheel. To.
And Joy-Con lang nakalagay. So, magkakasama sila dyan. So, dito ko na rin nilagay ang tablet and notebook para clear ang table. Yan. Mas maayos and mas malinis. Kasi homework namin to. Every after class, meron kaming pinopost sa group namin kung ano yung i-organize namin. So, ako, ang nilagay ko is yung drawers and yung lagayan ng sapatos. I'll show you to netizens. Baka makatulong din sa inyo. Ang pag-aayos ng bahay, wala sa laki, liit, bago, or luma. Ang importante na maintain nyo. Eto, sobrang proud na proud ako sa sarili ko after ko talagang maayos and malinis ang shoe rack namin. Alam niyo ba, pagdating ni Alex, sabi ko sa kanya, open the shoe rack, inapa. Tapos, dadang! Para daw mas ma-inspire tayo sa paglilinis and pag-aayos ng bahay, try nating mag-take ng before and after. So, doon natin ma-feel yung pagiging proud once na na-compare natin yung before and after photos. Okay, ito netizens. Ready na ba kayo? Okay. Ay, diba? Alam niyo ba? Sobrang tuwan-tuwa ako niyan kasi naayos and nalinis ko talaga. Okay. So, ang first tip, pag nag-ayos kayo, kahit saang parte ng bahay nyo, kapag may mga boxes, kasi ang tendency, hindi natin dinidispose yung boxes para doon natin ilalagay pa yung mga sapatos natin, diba? So, yung mga boxes, kailangan sama-sama sila sa isang spot. Since ang aking mga boxes ay malalaki, so nandito siya sa side na to. 1, 2, 3. Lalagyan ko to ng labels. Wala pa eh. Wala pa eh. Hindi, kasi kabibili ko lang nung printer. Yung original na nakasulat na papel, tinanggal ko na. Yung mga hindi ko ginagamit and ipapadala ko sa Pilipinas, in-store ko sa taas. Ito yung mga lights. Hindi naman kasi siya madalas gamitin, so nasa upper part siya. Yung mga silica gel, sobrang useful nito. Huwag niyong itatapon. Ang mga silica gel, saan-saan natin pwedeng makuha. Pag bumili tayo ng bagong damit, bagong sapatos, bagong bags, halos lahat ng bago merong silica gel. So, i-collect nyo yun. Huwag nyong itapon. Pero yung mga silica gel from pagkain, huwag na kasi may mga oil yun. Pwede nyo nang i-dispose yun. Or pwede nyong i-collect, gupitin nyo, i-collect nyo. Huwag na, matrabaho yun. Huwag na. Pati ako tinamad, wag na. Sorry. Tama break. Okay. So, eto yung ginawa ko. Kino-collect ko siya. Eto rin, recycle din tong container na to. You can place this anywhere, pero ako sa taas ko nilalagay yan. Para hindi masyadong kita. Since spring season na, niligpit ko na yung boots ko. Nadalawa lang naman yung long boots ko, isang black and isang brown. Hindi ko yan tinapon. And yung silica gel, nilagyan ko din sa loob. Meron din to para maayos yung pagkakastore. And magkakasama dito lahat ng sapatos ko sa side. Ito, yan. Ito lahat ng sneakers ko. Meron pa isa dyan. Ito, puro sapatos ko. Tapos ito, sapatos ni Alex. Iilan lang yan. Ang mga kids, more on slippers. Tapos dito sa side na to, ang mga toys ni Ijun. Yung badminton. Okay, dito sa lower part, toolbox and yung pangsapin pag nagpipiknik kami. Tapos sa side na to, yung mga umbrellas. Dito kasi sa Korea, I'm not sure sa Philippines ha, binibili na yung paper bag kapag nag-shopping ka. But some stores still give them away for free. Lalo na kapag malaki yung na-purchase mo. So, yung isang paper bag is worth
100 won. Malaking bagay din yon. Nakalimutan kong mag-picture ng before. Sobrang focus ko sa paglilinis, nakalimutan ko na. Anyway, ang ginawa ko is, dinispose ko na lahat ng mga paper bags na hindi ko naman talaga ginagamit. And nai-stack lang sa bahay. Ang naiwan na lang is yung eco bags. So, nandito yung lahat. Ginawa ko, naglagay lang ako ng peg. Nandito siya. Para malinis. Bakit may stool? Siyempre, kapag nasa taas yung kukunin mo, kailangan mo ng extra height. So, yan. O, diba? Since nandito ang fuse namin, hindi ko hinarangan. Hindi kasi pwedeng ma-block yan. Dati naka-block yan. So, kapag bumaba yung fuse, kailangan pantanggalin yung mga sapatos, ganyan. So, extra trabaho. Kapag may mga part ng bahay na pag may mga switch, fuse, ganyan, huwag nyong lalagyan or tatakpan. Iwan nyo na naka-expose lang. Okay, ang laki ng na-save ko na space, oh. Yan. And pag nag-organize kayo ng mga sapatos, make sure na yung palagi nyong ginagamit, yung nasa unahan. Para kuha lang kayo ng kuha. Ang importante daw, kapag naglilinis ka and nag-organize ka ng bahay, i-maintain mo lang. Para may maintenance charge. Ang corny ko to netizens and then, hindi nga. Para hindi ka nauulit sa trabaho mo, diba? Pero yun daw yung pinakamahirap pag naglinis and nag-organize ka. Yung pag-maintain. Kailangan nyo yung i-practice. Sana meron kayong nakukuhang tips from me kasi kung ano yung natututunan ko from center, sinishare ko sa inyo to netizens. I know, mahirap magsimula pero walang mangyayari sa inyo kapag hindi nyo sisimula ng pag-aayos and paglilinis ng bahay. So, try nating maging minimalist. Kung ano lang yung kailangan natin sa bahay, yun lang yung iwan natin. And go, go, go. Start na. Go, go, go. Ha? Mag-schedule kayo ng araw nyo para sa paglilinis and pag-aayos ng bahay. You need at least 4 hours. Yung 4 hours na yun, kailangan wala kayong distractions. Walang hawak ng cellphone in between, walang makikipag-chikahan in between. Dapat focus lang kayo sa goal nyo na maayos and malinis ang inyong tahanan. Pero dun sa 4 hours na yun, hindi nyo matatapos lahat yan, lalo na kung malaki yung bahay nyo and madami kayong gamit. I-fix nyo lang yung part ng bahay na aayusin nyo at lilinisin nyo. Hindi nyo yan kaya ng isang beses lang. Naghihintay na sa akin ng bawang. Ayan. Kailangan ko na mag-preserve ng bawang to netizens. So lang kayo. Nandito lang ang bawang. Love you to netizens. Di pa tapos yung vlog ko, ha? Ang mga kids nasa school pa. May nagtanong, nagbabaon ba ang mga bata? No. Meron silang free lunch sa school. And meron bang baon na pera ang mga kids? Wala. Pero meron silang card. Every month, binibigyan namin sila ng allowance nila. Magkano ang monthly allowance ng mga kids? Si Ina, china-charge namin yung card niya ng 150,000 won sa isang buwan. Si Izu naman, 120,000 won. Bakit kami nagbibigay ng allowance nila? Kasi may academy. So, kapag nagutom sila and sobrang busy ng schedule nila, bumibili na lang sila ng merienda sa convenience store or sa bakery, ganyan, bakery. Tama, sa bakery naman bilihan ng tinapay, di ba, bakery yan. Pag may mga lakad sila together with their friends, yun na yung ginagastos nila. Ay, tingnan nyo. Nagkabaliktad na. Magkano na babaon ng elementary, high school, and college dyan sa Pilipinas ngayon? Ako, natatandaan ko, nung college ako, ang baon ko is nasa 100 to 150 pesos per day. Nung college and high school ako, bumibili na lang
ako ng pagkain. Hindi nagbabaon. Diyan lang kayo, netizens. Ganang bawang. Magme-merienda tayo, netizens. Yung top and bottom part ng bread, hindi kinakain ng mga bata. So, ako na lang kakain. Ito toast ko. Oy! Nagulat! Nagugulat ako sa toaster talaga. Ito yung liver spread. Ito na yung last meal ko today. Bukas na ako kakain. Tapos mag-water lang ako na mag-water. Ito pa pala, may natutunan pala ako dun sa massage and taping class ko to, netizens. Kapag daw feeling natin, lagi tayong gutom, ibig sabihin, kulang ng tubig yung katawan natin. So, before tayo kumain, try nating uminom ng 1 cup ng tubig, mawawala yung gutom natin. So, i-practice nyo yung pag-inom ng tubig. Nagjujuice ako, pero konti lang. Kailangan din natin ng sugar sa katawan natin. Kain tayo to, netizens. Ang tagal kong hindi nakakain ng ganito. Ano merienda nyo? Maalat pala yung liver spread. After ko magmerienda, maglalakad ako ng 1 oras around our neighborhood. Saka ako mag-exercise para bumaba na tong kinain ko. Mas maganda daw mag-exercise na empty ang stomach. Mas maraming nababurn na fat and calories. Hinihintay ko yung mga bata. Kailangan kong handaan ng merienda. Nag-steam ako ng kamote kaninang umaga. Di pa natin na-unbox yung label printer. Dahil na ang pagmamerienda, nabusog na ako. Batiin natin si Ina. Hi, my baby. How are you, my love? Say hi. You okay? Huh? Okay today? Love you. Lemon Bounty. Paghaluin ko. Oh, Ethan is home. Hi, my tuk. You say hi naman. Love you. Take care. Nakakatuwa lang kasi habang lumalaki sila, mas nagiging sweet sila sa akin. Ay, deliso. Prepare tayo ng merienda ni Ina. Okay, kamote. Balatang ko na. Kain na. Unbox na natin to. Ay, okay. So, ganito siya. Isang palad yung size niya. Yan. Tama ba? Yan. Hindi ganun kalaki. May manual na. Ito yung pinaka-tape. Tapos, may libre na ding battery. Ganito siya. Ang size ng tape is 12.5 millimeters. Yan. 6 yung batteries. Okay, dito yung tape. Okay. Ay! Nakakatuwa kasi merong English and Korean character. Nice, nice, nice. Try ko lang mag-print ng isa, ha? Kailangan ko din pala itong pag-aralan. Dami kong kailangan pag-aralan. Ay! Nice! Paano to gugupitin ko? Ganun? Okay. Kita nyo ba? Nice! Oh, diba? Pauna nang kumain si Ijun kasi may klase siya. Sit properly. Hindi masarap.
Pa-practice siya ng table tennis. My habit. Your hobby? New habit. Okay? Okay. It's good. How's school today? I'm so tired. Yung klase niya today is from 9 a.m. to 4:15. May academy siya eh. 8 o'clock. Yes. Easy. English easy. English is easy. Are you guapo? Yes. Are you pangit? Hindi. Are you makulit? Hindi. You're makulit? Maganda si Mami? Maganda ba si Mami? Hindi. Maganda si Mami? Yes. Share daw ni Adrian yung drawing niya. Oy, ganda anak ka. Nice. Oh, more pa daw. Oh, I know this. Van Gogh. Oh, Van Gogh. Wow, great job. Oh, more. Oh, Nagi. Wow, Moshiso. Very handsome naman. Ooh. It looks delicious. Wow. Oh, I can put it here. Oh, nice. Oh. And this one? Ah. Okay, okay. High five. Great job. Great job. Alex is home. He's gonna eat dinner. Nagpalit na ako. Mag-workout na kasi ako. So, hindi na ako kakain. Naka-idlip ako to netizens kanina. Kaya hindi ako nakapag-workout kagad. Hindi na ako nakapag-exercise. Inaapa. I have to exercise na. Yung walking exercise yung ginagawa ko. Nahihiya kasi ako magpakita sa inyo to netizens na ginagawa ko yung routine. Parang nako-conscious talaga ako. Pasensya na kayo. I'm just gonna wait for Ina so I can prepare dinner for her later. Say bye-bye.